Pagkatapos ay biglang lumabas si Yuan Yu mula sa portal. Kasabay nito, may inilabas siyang maliit na libro at sinabi, "Ang target ko na si Fang Ning. May espesyal na lakas ng espiritu. Hindi pa nabubuksan ng spirit realm at nasa antas 5 pa lamang kaya isa pa itong baguhan. Pero kapag binuksan ng spirit realm, umaabot ito sa antas 6, papunta na sa pagmaster ng time secret art. Ang kahinaan nila ay pareho silang kahinaan ng isa't isa. Mukhang hindi naman mahirap harapin." Habang kinukuha ni Yuan Yu ang kamera ni Shu Weijin, sinabi niya, "Hindi ko inasahan na si Yuan Ju at Yuan Shi ay natalo lamang." Habang tinitingnan ni Yuan Yu ang kamera, nasabi nito, "Ito ba ang sinasabing Legendary Zero Experiment Subject? Ang unang eksperimento ng doktor para sa Artificial Soul Spirit? Nakakatuwa, nahanap ko siya. Isang hamak na nilalang ka lamang, pero naglakas loob kang lumapit sa doktor. Gusto mo pang maging assistant niya." Kasabay nito, agad niyang sinira ang camera. Habang tila nababaliw, sinabi ni Yuan Yu, "Sayang lang at hindi ko nakita ang eksena kung saan nagmamakaawa at sumisigaw siya habang binubuksan ng doktor ang kanyang katawan." Nakapikit sa tabi ng doktor, pinagmamasdan ang kanyang desperadong mukha. "Ang saya-saya nito. Matagal ko nang hindi nakita ang ganitong klaseng laruan. Sana ang taong ito na si Fang Ning ay magbigay sa akin ng magandang laban." Kinabukasan, sa ospital, sinabi ni Fang Ning, "Ganito ang nangyari, 40 taon na ang nakalipas, si Dr. Go, dahil sa kanyang baliw na eksperimento, ay pumatay kay Shu Weijin. Tinahi niya ang kaluluwa ni Shu Weijin sa isang masamang espiritu. Sa paglipas ng mga taon, ang pagkawala ng mga tao at ilang kaso ng pagpapakamatay sa ospital ay sanhi ng masamang espiritong ito. Sa kasamaang palad, hindi na kayang panatilihin ni Shu Weijin ang kanyang katinoan at hindi niya makontrol ang kanyang sariling mga aksyon, pati na rin ang masamang espiritu. Kung hindi ko siya inalis, mas maraming biktima pa ang maaaring dumami. Sa kanyang pagsusumamo, wala akong nagawa kundi alisin siya kasama ang masamang espiritu." Kasabay nito, naluluhang sinabi ng direktor, "Buti na lamang at naayos na ang lahat. Salamat, Master Fang Ning. Tungkol sa huling bayad, ipinatransfer ko na ito kahapon mula sa Finance Department. Dapat nasa account mo na ngayon." Agad na tiningnan ni Fang Ning ang kanyang cellphone at napagtantong natanggap na niya ang bayad. Dagdag pa niya, "Ayos, marami pa kaming ibang kailangang gawin kaya aalis na kami." Subalit, biglang napatigil si Fang Ning at nagsalita, "May huli akong tanong sa'yo. Ikaw, si Shu Weijin, at si Dr. Go, matagal na kayong magkakakilala, hindi ba? Pero bakit mo ito itinago sa lahat ng oras na ito?" Sinagot ng direktor, "Dahil natakot ako." Napatanong si Fang Ning, "Natakot? Sa ano?" Sumagot ang direktor, "Natakot sa tsismis at paghusga ng iba na baka lamunin ako. Mas natakot akong mawala ang posisyong ito bilang direktor na pinaghirapan ko ng maraming taon. Noon, may mga tao nang naghinala na ako ang pumatay kay Shu Weijin at sa iba pa. Hindi ko mapigilan ang haka-haka at tsismis ng iba. Hindi dapat mangyari ulit ang ganitong insidente. Palagi kong inakala na si Shu Weijin ay tumakas kasama si Dr. Gu dahil hindi sumang-ayon ang kanilang pamilya sa relasyon nila. Hanggang sa nakita ko ang multo ni Shu Weijin sa video ng iyong cellphone. Sa puntong yun, nagalit si Fang Ning at sinabi, "Pero ikaw, sa iyong pagiging makasarili, ang unang inisip ay itago ang mahalagang impormasyon at linisin ang pangalan mo sa halip na hanapin ang pumatay kay Shu Weijin para ipaghiganti siya." Hindi na nakapagtataka kung bakit hindi ka gusto ni Shu Weijin noon. Humingi ng paumanhin ang direktor, "Pasensya na." Binitiwan siya ni Fang Ning at sinabi, "Anong silbi ng pagsasabi niyan sa akin? Dapat mong sabihin yan kay Shu Weijin, na minahal mo ng maraming taon, kahit na hindi na niya maririnig." Agad namang sinabi ng direktor, "Shu Weijin, patawarin mo ako. Kung umamin lang sana ako sa iyo noon at hindi piniling hayaan kayong magsama, magiging iba kaya ang lahat." Sumagot si Fang Ning, "Siguro. Pero walang puwang para sa pagsisisi sa mundo, hindi para sa iyo, at hindi rin para kay Shu Weijin." Bago tuluyang umalis si Fang Ning, sinabi niya, "Iuulat ko ang kasong ito sa pulisya at sa Soul Hunter Organization. Ang pumatay kay Shu Weijin, ang lalaking iyon na si Guyi, hahanapin ko siya." Agad namang nagpasalamat ang direktor kay Fang Ning. Nang makalabas na ang ating mga bida, tinanong ng prinsesa si Fang Ning, "Galit ka pa rin ba?"
Sumagot si Fang Ning, nalulungkot lang ako para kay Xu Weijin. Napakabuti niya, nararapat siyang maging masaya. Sayang lang talaga, ngunit masaya namang sinabi ng prinsesa, kung gayon, magiging masaya ang asawa ko sa hinaharap, tama. Sumagot si Fang Ning, oo, pangako ko yan. Sumang-ayon ang prinsesa at nagsabi, naniniwala ako sa iyo. Asawa ko. Nang pumara ng taxi si Fang Ning, tinanong ng prinsesa, asawa ko, saan naman tayo pupunta ngayon? Nang makapasok na sila sa loob, iniabot agad ni Fang Ning ang bayad sa driver at sinabi, Sir, sa Tianhua Game Company. Makalipas ang ilang oras, nang makarating ang ating mga bida sa kanilang destinasyon, agad silang sinalubong ni Zhu, na natatawa pang nagsabi, anong hangin ang nagdala ng sikat na demon exorcist at bilibili superstar na si Fang Ning sa maliit kong templo. Napanood ko ang preview ng video mo. Nasolusyonan mo na ba ang High City 9th Hospital Commission? Sumagot si Fang Ning, syempre naman, paano magiging hamon sa akin ang isang hamak na multo? Habang papasok sila sa gusali, sinabi ni Fang Ning, kakatanggap ko lang ng final payment, kaya agad akong pumunta rito. Kumusta na sina Lian Xiang at Guan Wen? Sumagot si Zhu, sila lang ang tinatanong mo. Bakit hindi mo man lang itanong kung kumusta ako? Nag-effort din ako, at grabe ang naging pinsala ko, alam mo ba? Ngunit walang pakialam na sinabi ni Fang Ning, kunwari lang yon. Tinulungan pa nga kitang kumbinsihin si Yu Ying, na dalhin ka pabalik sa base ng Soul Hunter para gamutin. Pero nang makita kitang tumatalon at masiglang naglalakad, akala ko nga malalaglag na ang mga daliri ko sa paa dahil sa inis. Natatawa na lamang si Zhou at sumagot, tama ka. Nang marating nila ang VR game studio, masiglang sinabi ni Zhu, Guan Wen, Lian Xiang, halika at tingnan niyo kung sino ang dumating. Agad namang lumabas ang dalawa at masayang binati si Fang Ning. Sa sobrang tuwa, napayakap si Lian Xiang kay Fang Ning. Subalit, biglang nagparamdam ang presensya ng prinsesa, na agad namang naramdaman ng dalawa. Dahil dito, magalang na binati ni Lian Xiang ang prinsesa at tinawag siyang Sister Li. Sinabi naman ni Fang Ning kay Lian Xiang, mabilis ang paggaling mo. Ilang araw pa lang, pero nakalabas ka na agad sa computer system. Biglang sumingit si Zhu na may halong pagmamalaki, well, nag-organisa ako ng ilang internal tests para sa bagong laro ng kumpanya. Pinagamit ko sila pareho para takutin ang mga empleyado sa VR game namin, habang natatawa. Dagdag pa ni Zhu, bagamat takot na takot ang lahat, sobrang taas ng reviews na binigay nila sa laro. Sabi nila, napakatotoo at nakaka-excite. Nakakatakot pero hindi nila matigil ang maglaro. Kinausap ni Fang Ning si Guan Wen at sinabi, kaya pala natapos nyo na ang internal testing nitong mga nakaraang araw. Sumagot si Guan Wen, oo, wala na kaming naranasang problema gaya nung dati sa mga sumunod na tests. Si Mr. Zhu ay nag-apply na sa mga higher-ups. Kung magiging maayos ang lahat, magbubukas na ang laro para sa publiko sa loob ng 2 o 3 araw. Sinabi naman ni Fang Ning kay Zhu, syempre, kailangan mong ipaalam sa akin sa araw ng public release. Kahit gaano ako kabisi, kailangan kong pumunta at saksihan ito kasama kayo. Masayang sumang-ayon si Zhu, na tila sabik din sa nalalapit na tagumpay. Habang inaabot ni Fang Ning ang cellphone kay Guan Wen, sinabi niya, ang karanasan ko sa pag-exercise ng mga multo sa ospital ay medyo interesante. Tingnan mo kung maaari kang magdagdag ng isang hospital map sa laro natin bago ang public release. Ilalabas natin ang laro kasabay ng bagong video bilang isang collaboration. Agad namang sumagot si Guan Wen, walang problema, madali lang yon. Magpapasama ko kay Mr. Zhu para i-scan ang terrain bukas. Tiyak na matatapos ito bago ang public release. Bigla namang tumunog ang cellphone, kaya sinabi ni Guan Wen, Mr. Fang Ning, may tawag para sa'yo. Pero parang kakaiba ang numerong ito. Sinabi naman ni Fang Ning, nakakapagtaka. Binago ko ang numero ko para maiwasan si Yuan Shang. Ang numerong ito dapat ay kayo lang ang nakakaalam. Bigla siyang napaisip, maaring sila na kaya ito. Agad niyang sinagot ang tawag at sinabi, hello, sino ito? Sumagot ang nasa kabilang linya, hello, this is Tian Lan from the Soul Hunter Organization. Napaisip si Fang Ning, tulad ng inaasahan ko. Muling nagsalita ang misteryosong babae, Fang Ning, handa ka na ba? 6 p.m., KFC sa Haicheng West Road.
Ang assessment ay magsisimula doon. Kita tayo. Sa kabilang banda, sa KFC fast food, makikita ang isang babae na masayang kumakain ng napakaraming pagkain. Nagsalita ang lalaking katabi nito, dahan-dahan lang. Wala namang nakikipag-agawan sa'yo. Dagdag pa ng lalaki, dumating na sila. Napangiti naman ang babae at sinabi, sobrang aga naman nila. Habang makikitang dumating na si Fang Ning at ang prinsesa sa lokasyon. Agad na sinabi ng babae, qualified. Hinampas ng mahina ng lalaki ang ulo ng babae at sinabi, paano kung malaman ito ng Soul Court? Nag-init ang ulo ng babae at sagot niya, wala akong pakialam sa sinasabi ng mga matandang yun. Dahil ako ang narito para mag-assess kay Fang Ning. Nagsalita muli ang lalaki at sinabi, tama ka, batay sa iyong pagkakakilanlan, duda ko kung may maglakas loob na magsalita laban sa iyo ang mga elders sa Soul Court. Sumagot ang babae, sige na, wala nang paligoy-ligoy pa. Alam ko na may espesyal akong pagkakakilanlan kaya kailangan ko sundin ang mga patakaran ng organisasyon. Ayokong pag-usapan ng mga matandang yun at lalo na ang aking ama. Kaya mag-iingat ako. Nang makapasok na ang ating mga bida, agad na tinawag ng lalaki si Fang Ning. Nagtanong si Fang Ning, ikaw ba ay isang soul spirit? Subalit nagtaka si Fang Ning nang biglang nagmadali ang prinsesa na pumunta sa lokasyon ng lalaki. Tinuro ng prinsesa ang lalaki at sinabi, masarap, asawa ko, pwede ko bang kainin ito? Kaya agad na nilayo ni Fang Ning ang prinsesa at sinabi, hindi ito pwede. Hahanap ako ng iba pang masasarap na pagkain pagbalik natin. Nagtanong si Fang Ning sa babae, ikaw ba si Tian Lan, ang in charge sa pag-assess sa akin? Agad na nagpakilala ang babae, ang pangalan ko ay Chuyon. Pagkatapos, agad na inabot ni Chuyon ang fried chicken kay Fang Ning at sinabi, si Tian Lan ang aking officer, nakipag-ugnayan ako sa kanya kanina. Maupo ka, kumain tayo at mag-usap. Kaya masayang sinabi ng lalaki, mukhang maganda ang unang impresyon ni Xiaoyun sa iyo, hindi siya karaniwang nagbabahagi ng pagkain sa iba. Kaya agad na sinuntok ni Chuyon ang lalaki dahil sa hiya at sinabi, ang daldal mo. Parang ginagawang possessive dog ang kaluluwa ko sa harap ng bagong kakilala. Pagkatapos, nagpakilala ang lalaki, hello, ang pangalan ko ay Ye Qiwen. Katulad ng babaeng katabi mo, isa akong soul spirit. Agad na nagpakilala si Fang Ning kay Ye Qiwen at sinabi, siya si Zhang Li, dapat ay nakita mo na ang aming mga profile. Bukod kay Zhang Li, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ibang soul spirit sa publiko. Sumagot si Ye Qiwen, kakaunti lang ang mga soul spirits na malakas na hindi natatakot sa sikat ng araw, lalo na yung mga nakabuo ng pisikal na katawan katulad namin. Pwede kang umupo. Pagkatapos ay nagtanong si Fang Ning, dito ba natin gagawin ang pagsusuri o pupunta tayo sa ibang lugar mamaya? Sumagot si Chuyon, huwag mong alalahanin yan, malalaman mo din sa tamang panahon. Bago tayo magsimula sa pagsusuri, may formal na tanong ako sa iyo. Handa ka bang sumali sa amin, ang Soul Hunters? Subalit sinabi ni Fang Ning, hindi naman ako ang gusto mag-join, kundi kayo na mismo ang nagpilit sa akin na kunin ako, di ba? Noong una akong makipagkita kay Officer Zhang, binigyan niya ako ng temporary Soul Hunter ID. Noong isang araw, sinabi ni Reggie na pupunta kayo para subukin ako. Habang abala si Ye Qiwen na pinupunasan ang bibig ni Chuyon, nagsalita si Chuyon, pareho lang naman yan sa sitwasyon mo. Ang sumali sa Soul Hunters ang pinakamagandang desisyon. Sumingit si Ye Qiwen, dapat alam mo ang mga pagkakakilanlan ng mga miyembro ng Abyss na pumunta upang hanapin ka kamakailan. Sumagot si Fang Ning, sinabi sa akin ni Officer Zhang na sila ay ang 12 Guardians ng Abyss. Nagsalita si Chuyon, tama, ang 12 Guardians ng Abyss ay binubuo ng 12 malalakas na evil ability users. Isa sila sa pinakamalakas na puwersa sa Abyss Organization sa South China District. Si Yuan Zhou at Yuan Shi, ang lakas nila ay itinuturing na average sa 12 Guardians. Si Yuan Long, na umalis ng maaga, ay isa sa top 3 Guardians. Nagtanong si Fang Ning, South China District. Maari bang, ngunit hindi pa natatapos kanyang sinasabi. Sumagot agad si Chuyon, tama. Habang maaari mong ipakita ang kakayahan na lampas sa level 6 sa iyong soul contract state. Hindi mo kayang labanan ng Abyss mag-isa. Malayo ka pa. Kung sabay-sabay na magpakita ang top 3 Guardians o kung umatake ang mga miyembro ng Abyss mula sa ibang lugar,
magiging ganap kang walang kalaban-laban. Kaya tinuro ni Chuyon ang prinsesa at sinabi, kaya kung gusto mong protektahan siya, ang pagsali sa Soul Hunters ang pinakamahusay na opsyon. Kaya nagsalita si Fang Ning, ang problema, hindi ko alam kung mayroon kayong mga pansariling layunin din patungkol sa amin. Sumagot si Chuyon, ito ang dahilan kung bakit ako pinili upang rekruhin ka. Ako ay katulad mo, halika, sumali ka sa Soul Hunters at magiging kasamahan kita. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang protektahan ka at ang kaligtasan ni Jiang Li. Ngunit sinabi lang ni Fang Ning, pero kasi, naging seryoso ang dalawa at naghihintay sa susunod na sasabihin ni Fang Ning. Pagkatapos, nahihiyang sinabi ni Fang Ning, malaki ba magpasahod ang Soul Hunter? Nagulat ang dalawa sa sinabi ni Fang Ning. Kaya sinabi ni Chuyon, magsasatisfy ka. Kaya nakangiting sinabi ni Fang Ning, magaling, kung ganun, sige, sasali na ako. Sumagot si Chuyon, tinatamad na ako magpaliwanag. Ye Qiwen, ikaw na magsabi ng sitwasyon sa Soul Hunters. Kaya nagsalita si Ye Qiwen at sinabi, yan lang ang kanyang carefree personality. Huwag mong pansinin. Well, bibigyan kita ng isang maikling pagpapakilala tungkol sa Soul Hunters para magkaroon ka ng basic understanding. Kaya pinaliwanag ni Ye Qiwen, kami, ang mga Soul Hunters, ay isang semi-official na organisasyon. Ang leader ay tinatawag na Soul Lord. Siya ang pinakamalakas sa mga Soul Hunters. Sa ilalim ng Soul Lord ay ang Soul Court, na responsable sa araw-araw na desisyon ng mga Soul Hunters pati na rin ang pangangalap. Halimbawa, ang pagpapasok sa iyo ay isang desisyon na isinagawa matapos ang mga pag-uusap sa Soul Court. Ang mga nakatatandang miyembro ng Soul Court ay karaniwang mga Soul Hunters na matagal na sa organisasyon. Kapag ang mga Soul Hunters ay tumanda o dahil sa iba pang dahilan ay hindi na kayang makipaglaban at ayaw magretiro, maaari silang sumali sa Soul Court. Sa ilalim ng Soul Court ay ang mga departamento ng Soul Hunters at ang Logistics Department. Si Chuyon, pati na rin sina Yoyong at Reggie na nakita mo, ay mga Soul Hunters, at sila rin ang mga tunay na puwersa sa paglaban ng organisasyon. Ang mga Senior Soul Hunters ay may parehong timbang na desisyon sa loob ng organisasyon tulad ng mga nakatatandang miyembro ng Soul Court. Kaya napatanong si Fang Ning, ang mga Senior Soul Hunters, may mga iba't ibang level ba ang mga Soul Hunters? Sumagot si Ye Qiwen, tama ka. Para sa pagpapadali ng mga misyon, ang mga Soul Hunters ay hinati-hati batay sa kanilang lakas. Mula sa pinakamataas na Zhou level hanggang sa Mie, Jin at Ju, kaya may kabuuang 4 na level. Ang mga misyon ay hinati rin sa 4 na level na ito ayon sa kanilang kahirapan. Halimbawa, kapag gumaganap ng isang Zhou level mission, ito ay karaniwang tapusin ng isang Zhou level Soul Hunter na may kasamang 3 Zhou level Soul Hunters. Kaya sinabi ni Fang Ning kay Chuyon, kung ganoon, ikaw ay kabilang sa. Agad na ibinagsak ni Chuyon ang kanyang iniinom at sumagot, nasa execution level ako. Kaya napaisip si Fang Ning at sinabi, so, base sa levels ng mga mensahero. Kaya nagsalita si Ye Qiwen, sa normal na kalagayan, ang extinction ay level 4, Ember ay level 5, at Annihilation ay level 6. Ang execution ay para sa mga nasa itaas ng level 7. Tungkol naman sa mga mensahero na nasa ibaba ng level 4, masyadong delikado para magsagawa ng misyon. Kailangan mong sumailalim sa pagsasanay sa isang Soul Hunter instructor at magtagumpay upang umabot sa level. Kaya sinabi ni Fang Ning, ikaw ay isang level 7 na mensahero. Kaya naisip ni Fang Ning, narinig ko kay Officer Zhang na ang Abyss Dragon ay dapat na level 7, hindi ba? Ibig sabihin nito, madali akong matatalo ni Chuyon. Biglang natawa si Chuyon at sinabi, oo, pero huwag masyadong mag-alala. Ako'y madali lang pakisamahan. Sumang-ayon si Ye Qiwen at sinabi, nararamdaman ko na mukhang gusto ka ni Kenyon. Kaya agad na kinurot ni Chuyon si Ye Qiwen at sinabi, kailangan ba talagang magsalita ka ng ganoon? Kaya nasabi na lamang ni Fang Ning, ganun ba? Kung ganun, isang karangalan. Muling gumamit ang prinsesa ng telepathy at sinabi kay Fang Ning, asawa ko, hindi tayo kailangang matakot sa kanya. Pag nakarecover na ako ng buong lakas ko, magiging mas malakas pa ako kaysa sa kanya. Sumagot si Fang Ning, hindi ka pa ba nagre-recover ngayon? Siya ang mas malakas kaya kailangan nating magkunwari.
Kaya sumagot si Fang Ning, kami ay magtitiwala sa inyo dalawa para alagaan kami sa organisasyon. Nagsalita ang prinsesa at tinawag ang dalawa, lolo at lola, pakiusap, alagaan niyo kami ng mabuti. Kaya nagtaka si Chuyun bakit kami tinawag na lolo at lola. Kaya nasabi ni Ye Qiwen, tingin mo ba sa amin mukhang matanda na? Kaya tinak pa ni Fang Ning ang bibig ng prinsesa at ipinaliwanag sa kanila. Hindi, ang ibig niyang sabihin ay mabait kayo. Kaya pakiusap, alagaan niyo kami ng mabuti. Baka nagkamali kayo ng narinig. Ngunit sa telepathy, sinabi ni Fang Ning, sinabi ko na magkunwari ka, hindi yung magpakabobo ka. Kaya sumingit na lamang ng paumanhin ang prinsesa. Kaya nagsalita si Chuyun, ganun ba? Sumagot si Fang Ning, oo, hindi ba't nabanggit mo ang logistics department kanina? Ano ang pangunahing responsibilidad ng logistics department? Sumagot si Ye Qiwen, oo, ang logistics department ay ang pinakamalaking departamento sa Soul Hunters na responsable para sa logistical support. Si Tian Lan na tumawag sa iyo ay ang liaison officer para sa logistics. Hindi siya isang mensahero, isang ordinaryong tao lang. Bukod pa riyan, mayroon ding mga spirit analysts, medics, instructors, at specialized personnel na responsable para sa post-incident handling. Kaya nasabi ni Fang Ning, mukhang propesyonal. Sumagot si Chuyun, dapat lang, ang mga hierarchical structures na ito ay unti-unting nabuo sa loob ng 1,000 taon ng pag-unlad ng Soul Hunters. Bawat departamento ay may papel at lahat sila ay hindi maiiwasan. Nagsalita din si Ye Qiwen, Chuyun, sa tingin ko dapat hayaan natin siyang manguna sa isang team para magkumpleto ang Ember level mission bilang pagsusuri. Paano yun? Sumagot si Chuyun, bakit, brother? Hayaan mo na lang siyang makapasa. Sumagot si Ye Qiwen, kailangan nating magsagawa ng pagsusuri, kung hindi, bakit pa tayo ipinadala ng Soul Court dito? Para lang makipagkwentuhan? Kaya nasabi ni Chuyun, sige na. Naiintindihan ko na, gawin na natin ang sinabi mo, tapusin agad para makabalik ako at mag-report sa mga matandang yun. Kaya nagtanong si Fang Ning, Ember level? Para ba ito sa pakikitungo sa mga espiritu? Sumagot si Ye Qiwen, oo, bilang Soul Hunters, karamihan sa aming mga misyon ay may kinalaman sa pagdakip o pag-aalis ng masasamang espiritu. Mayroon ding mga misyon para sa pagsisiyasat, ngunit ang kahirapan ng mga misyon na iyon ay karaniwang hindi gaano kataas. Pagkatapos ay ipinakita niya ang cellphone at sinabi, perfect, may isang angkop na misyon sa mga suburbs areas. Ang mission briefing ay nagsasabing ang ilang magkasintahan ay nakatagpo ng isang parada ng daan-daang multo habang nagkakaroon ng midnight tryst sa suburbs. Bagamat wala pang mga biktima, ito ay pansamantalang in-classify bilang level Ember dahil sa dami ng espiritu na inilarawan ng mga saksi. Kaya dito ay nagulat si Fang Ning nang marinig ang Parade of 100 Ghosts. Subalit ang prinsesa ay natatakam nang marinig ito at nasabi, asawa ko, 100 sila, ang dami ng masasarap na pagkain. Mabubusog ako.